Isa ka bang OFW or seaman, virtual assistant, young professional, or locally employed, lalo-lalo na sa mga business owner natin na naghahanap po ng SUV o di kaya undecided ka pa sa variant na kukunin mo or baka naman nasa 30,000 lang ang budget mo monthly, siguraduhin tapusin ang video na to, baka eto na yung magiging option mo. Pero bago tayo mag-start sa ating full review, siguraduhin muna guys na kapag like, comment, share, and subscribe kayo sa ating YouTube, Facebook, and TikTok channel guys para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload po natin in the future, lalo-lalo na yung mga promos, tips, and review na katulad po na ganito. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, by the way, my name is Perry Coronel, your sales agent here at Peak Motors sa Abad Santos, Tondo, Manila. Start na po natin guys yung full review natin sa ating Montero Sports GLX manual transmission 2026 year model. Una forma mala forma, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nota. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Una forma mala forma, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nota. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Ayan, bago tayo mag-start guys, no, konting trivia lang. So, ang Montero nga po pala natin guys, is na-awardan po yan guys ng People's Choice Award noong 2017 for the mid-size SUV. And also po guys, na-awardan din po yan ulit. Yan, nung last 2017 to 2018 ulit, na-awardan naman po guys ang ating Montero ng Best Performance SUV and also Best Safety Features ng ating Montero. Sa akin mo lang napanood yan. So, ayun na guys, ito yung front profile po ng ating Montero Sports. Simulan natin guys dun sa pinakataas hanggang sa pababa. Dito nga po pala guys, gumagamit po tayo ng sound insulating windshield. So, ang isa sa mga benefits po niyan, parang hindi lang po siya ordinaryong windshield na nilagay po dyan. May benefit po yan guys, no? Ang advantage po dyan guys, mas maganda or masarap makinig ng music kasi minimal lang po yung noise na naririnig natin sa labas. Meaning, para ka lang naka-noise reduction. Yung lahat ng hangin na tumatama or yung ingay, lalo na pag traffic, mga busina, minimal lang po yung naririnig natin dun sa loob. So, yun yung advantage guys pagdating sa ating sound insulating windshield ng ating Montero. Premium at masarap sa pakiramdam, lalo na pag long drive yung biyahe. Dito naman tayo guys sa harap. Combination po guys ng chrome and silver lining yung ating front grille. So ito yung tinatawag na dynamic shield fascia design ng ating Montero Mitsubishi. Pag ito guys, nakita mo sa labas, madidistinguish mo na kaagad na ito yung Mitsubishi cars dahil dun sa ating front fascia design ng ating mga sasakyan sa Mitsubishi. Aside from that guys, kung napapansin nyo, di ba meron tayong black and silver lining dito. Meron din po siyang illumination chrome lining. Ayan, nasa center, nasa gitna. Ang difference guys between GLS and GLX. So sa GLS kasi naka-LED light na to, yung illumination lining na to. So sa GLX naman guys, naka-chrome po siya. So yun yung difference nung dalawa, no? So para ma-distinguish po natin. And syempre, yung Mitsubishi emblem po natin nasa harap. Ayan. And dito guys, kung napapansin nyo, medyo malalaki na yung butas ng ating honeycomb ng grills natin. So para yung intake and out ng hangin, mas natutulungan niya po yung makina natin sa loob while moving yung unit natin, no? So yun yung maganda doon. And aside from that guys, sa bumper naman natin or mas kilala bilang under garnish, ayan, ito sobrang ganda na ng design niya, sleek na, and also tawag dito rugged yung pagka-design niya, no? Ang ganda ng binago ng ating front grille ng ating Montero Sports. Next naman natin na titignan ang headlight natin or headlamps natin. Ayan, ito yung position lamp po natin guys. Ito yung deep beam. Ayan, ito yung main beam naman natin. And dito naman sa side guys, meron tayong combination lamps. And kung mapapansin nyo, parang orange na kulay dyan. Yan po yung tinatawag na turning signal light natin or lamp natin. And meron din po itong DRL pero naka-bulb type pa rin siya. And also guys, yung fog lamps po natin. So, ito guys, combination po yan. Ang maganda dyan is bulb. Ang tanong kasi bakit hindi LED yung ginamit? Since ito yung pinaka-base model po natin guys, naka-bulb type po siya. Bakit? Para yung advantage nun is low yung maintenance cost.
And also guys, ang maganda po dyan is mas mabilis palitan lalo na sa mga auto supplies natin. Sobrang dali lang pong magpalit. So yun yung advantage guys no, pag naka-bulb yung gamit natin sa mga ilaw. Yun, next na po natin guys. Ano, dito tayo ngayon sa side profile naman ng ating Montero Sports GLX manual. And syempre, pakita natin guys yung gulong. Gumagamit lang po tayo guys ng 18-inch na alloy wheels sa ating Montero and 265 by 60 R18 yung rim size niya. So ang advantage po guys kapag ganitong size yung gulong natin is yung ground clearance mas mataas. At the same time guys, yung turning radius niya, na kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa 5.6 meters naman siya. And also, sa ginamit na brake natin guys, ventilated disc brake yan, harap tsaka likod. So, yun yung gamit natin. And sa suspension naman guys, gumagamit lang naman po tayo ng double wishbone with coil spring and stabilizer bar. And sa likod naman po guys, ay gumagamit po tayo ng 3-link coil spring with stabilizer bar. So, isa din to guys no, sa pinaka best features ng ating Montero kasi since ganun kaganda yung suspension niya, pag long drive, hindi siya matagtag or maalog. So, napaka-smooth guys or napaka-premium po ng feeling mo pag nasa loob ka na ng cabin guys. So hindi siya katulad sa ibang competitor na maalog or matagtag. So advantage yun guys ng ating Montero. Dito naman po sa ating side mirror, combination with chrome and black. And also guys, integrated na rin po dito yung turning signal light po natin. And kung mapapansin nyo guys, dito, ayan may napansin ako dito, chrome din po yung design lining natin dito hanggang sa third row. And also guys, yung door handle natin, naka-chrome din po siya. Ayan, nakalimutan ko, meron pala tong roof rail. Sa lahat po ng variant natin guys, meron tayong roof rails. Nakaabang na po yan para dun sa roof racks na gusto nyong ilagay. And etong design na to guys, nakakatulong din po to para dun sa aerodynamics ng ating Montero Sports. No? Also guys, sa baba, ayan, kung mapapansin nyo, lahat naman po ng SUV natin ay meron na pong naka-built-in na stepboard. Ayan, naka-built-in na stepboard. Ayan, lahat po ng Montero meron na po niyan. So yun, sobrang ganda lang kasi base model. No? Sa Montero nga po pala natin guys, no, dalawa po yung key fob po natin. So, ang tawag po nito is KOS or keyless operation or operating system. Pero ang sa atin guys sa base model, keyless entry lang siya. So yun yung meron sa ating Montero na base model. So lock and unlock, ayan meron po tayo. Lock, ayan. So kung mapapansin nyo guys, nagpo-fold automatically yung ating side mirror. And isa sa nagustuhan ko din dito, tignan nyo po guys, kung hindi ako sure kung ako lang ba yung nakapansin. Pag i-unlock ko po siya guys, kung mapapansin nyo, i-unlock ko, dalawang ilaw. Diba? Meaning guys, unlock. So, pag i-close ko naman siya, ayan, isang ilaw lang. So, yun, di ba? Para malaman mo lang pag malayo kung nakalock ba or unlock yung unit natin. So, yan. Small details pero napakaganda. Unlock natin. So, ayun guys, pasok tayo sa loob. Pero, tawag dito, hindi muna tayo dito, no? I-open ko lang muna yung hood kasi nakalimutan kong manggitin yung inside the hood kanina. So, tara guys, punta tayo dun sa gitna. Ayan, inside the hood guys, grabe, sobrang organized at napakaganda po ng ating engine bay, no? So, ayan, ang Montero nga po pala natin ay gumagamit po yan ng 2.4 liter engine. Diesel po yung gamit natin with dual overhead camshaft. Ayan, 16 bulb. And also guys, with turbocharged intercooled na rin po yan with MyVic technology. Pag sinabi kasing MyVic technology guys, ito yung tinatawag na Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System na nagbibigay po ng more power and torque ng ating Montero. And also guys, lesser emission and fuel efficiency. So yun yung advantage guys pag ito yung gamit natin na engine. No? Ang power na meron po sa ating Montero ay 181 horsepower at 3,500 RPM. And also guys, yung torque naman natin or yung hatak is gumagamit lang naman po tayo. Equip tayo ng 430 Newton meter at 2,500 RPM. Actually guys, sa lahat po ng engine po ng ating Montero, no, GLS automatic man yan, GLX, same lang po yung ginamit po natin. So sa lahat po ng variant yan. So grabe, sobrang okay and advantage po ng ating Montero yan. And ang tanong kasi, Sir Perry, 2.4 engine yan. Kamusta naman po
po yung fuel consumption niyan. Yan, sa city driving naman po guys, no, ito yung based on my research, nasa 8 to 11 kilometers per liter pag city driving. Then pag mixed driving naman, nasa 11 to 14 kilometers per liter yung consumption natin. Mixed driving po yan, no, and pag highway naman, like mga expressway, nagko-consume po ito guys ng 15 to 18 kilometers, or kung di ako nagkakamali, aabot niya ng 19 kilometers per liter kung gamit natin is yung 6 gear and also yung cruise control na meron po tayo. So yun guys, yung fuel consumption natin sa Montero. So ayun guys, tapos na po tayo dun sa engine bay, and balik naman po tayo guys dito sa side profile natin. So continue natin. No? So ayun, in-insert ko lang yun kasi nakalimutan kong banggitin kanina. So ayun, pasok tayo sa loob. Siyempre nasa kanyang susi. Sususian natin. So, guys, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung pinaka meter cluster natin. So, yun yung itsura niya, no? Close up. Ayan, pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. So, ayan, ito naman po guys yung steering wheel natin. Sa steering wheel natin, naka 3 spoke na po tayo with leather wrap yan. Yan, kung mapapansin mo guys, may parang malobo dito na ano, ang tawag po natin dyan ay thumb rest, para dyan po nagpapahinga yung thumb natin. Yan, small details lang po yan guys, pero magandang bagay yan, no? So, nakakatulong din to sa grip ng pagmaneuver po natin, pagliliko po tayo. And also guys, dito naman sa controllers natin, since naka 3 spoke na to, ito yung nabago, no? Kung di ako nagkakamali, ito din po yung gamit ng Triton natin and expander na steering wheel. May mga controls na po tayo dito for the multimedia system. Ayan. And also sa right side naman guys, ito yung nabanggit ko kanina, yung cruise control. Mamaya explain natin kung anong benefit na meron dyan. And also guys, may hands-free tayo, drop and answer call. Ayan, yan yung gamit po natin. So yun, ang ganda, no? Ito yung steering wheel natin, isa sa nagustuhan ko din dito guys. Meron na din po tayong adjustment ng steering wheel. Ayan. Ang tawag po natin dito ay dalawang adjustment, yung tilt tsaka telescopic. So paano yung tilt? Etong nagaganyan po siya, baba, up and down. Ayan. And also guys, naangat din po yan. Ayan. And napupush down ko naman siya. So kung pag komportable na kayo guys, tsaka mo po i-lock yung lever na to. So yan yung adjustment natin. To adjustment sa ating steering wheel natin. Ayun, nabanggit ko kanina yung cruise control, no? Ang advantage pag meron tayong cruise control. Isa sa nagustuhan ko kasi ang Montero natin na manual is base model ng SUV ng Mitsubishi. Sa cruise control, paano gamitin yan? Nagagamit lang to guys sa highway. Correct me if I'm wrong, no? So, ang pinaka minimum speed na requirement natin is nasa 40 kilometers. So, bago natin magagamit yung cruise control. Ito guys, kaya doon po, sa expressway or highway natin to pwedeng gamitin para maiwasan guys yung foot fatigue, kasi hindi ka naapak ng gas pedal natin. Etong cruise control na lang po guys yung gagamitin natin. So pwede tayong magdagdag or magbawas. Basta ang minimum speed requirement is 40 kilometers po dapat yung takbo. So yun yung cruise control ng ating Montero. So ayun guys, dito naman po tayo sa passenger side. Ayan, ang Montero nga po pala natin ay 6-speed. Ayan, di ko nabanggit kanina. Ayan, ito yung pinaka gear shifter natin na nakalagay 6-speed po siya. So yung reverse natin guys, push down. Then pwede clutch, push down. Pwede na natin siyang i-reverse. Ayan. Base model, may reverse camera and sensor, rear sensor guys. Ayan. So, yun yung advantage ng ating base model. Kahit base model guys, no? Ayan, may reverse camera. And gumagamit din po tayo guys ng single zone auto climate control system sa ating aircon. And sa mga may gustong sabihin dyan regarding sa ating dashboard and sa driver and passenger side, please comment down below guys para kahit papano may interaction tayo. At malaman ko din guys kung ano yung nagustuhan nyo sa ating Montero sports na GLX manual na dashboard. Second row na po tayo. Ayan, sa second row na po tayo guys, ano. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sa second row natin, ba't wala pang rain visor, Sir Perry? Malalagyan lang po natin ng rain visor yan pag sa akin po kayo kukuha kasi libre. So ayun, no. Ayun, sa side profile naman natin, di muna tayo papasok sa loob. Pakita ko lang po muna itong pinaka gas tank natin. Ayan, sa ating gas tank naman po guys, since diesel to, may nakasulat naman. Euro 4 po tayo guys, no, na ginamit. Full tank capacity niya guys is 68 liters. Ayan, sa ating diesel. Nasa sa inyo na yan kung ano yung gagamitin nyo, kung premium ba, di ba, or yung pinakamahal ba na, or high octane ba na diesel. It's up to you guys. Basta diesel yung ikakarga natin. Ayan, sa ating, eto nabanggit ko naman na to kanina, ulitin ko na lang. So, gumagamit po tayo ng 3-link coil spring with stabilizer bar sa ating suspension sa likod. Andito tayo ngayon guys sa second row. Ang napansin ko lang guys, etong ceiling natin. So, meron tayong ilaw na controllers. Pwede na nating iset. And also guys, meron din pong button dito para sa fan level. Ayan, may on and off na, may up and down. So, pwede mo nang kontrolin. Pwede nating palakasan or hinaan. So, and ang Mitsubishi
Mitsubishi Montero natin is a 7-seaters SUV. Pero kung gusto mo parang mas high-end or social tignan, baba mo lang itong nasa gitna. Yan, magkakaroon ka na ng armrest. Yan, pag long drive, di ba? Habang nag-uusap kayo. Or kung gusto niyo naman po guys na mag-drive-thru kayo, kakain kayo, di ba? Meron na rin po itong 2 cups holder. Ayan, so grabe, napaka-premium and quality ng design natin na sa ating second row, no? Sa ating adjustment naman po guys, sa ating second row, incline and recline lang. And pag may karga po tayo na mahaba, pwede naman po itong ibababa. So papakita ko na lang po sa inyo. Pakita ko sa inyo guys, may lever po dito para sa adjustment ng seat natin. Kung gusto mo siyang ibababa, kasi like for example, may karga tayong mahaba. So, naka-fold and tumble na rin to guys. Ayan. So, mas madaling pumasok sa third row. So, hindi mahihirapan yung mga passenger papunta dun sa third row. So, isa din to guys kasi yung entrance niya pa lang ang luwang. Unlike yung sa iba kasi parang dito lang hanggang dito lang. So, kailangan mo pang humakbang para makapasok sa third row. So, isa sa mga advantage or nagustuhan ko guys sa ating Montero Sports, no? Yan. So, yun guys. Likod na po tayo. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa rear profile naman natin. Yan, hindi ko nabanggit ko ba kanina yung fin type antenna? Hindi So ayan, naka fin type antenna na tayo. So yun yung gamit natin. Kahit base model lang po yan guys. Sa rear view natin, isa sa mga napansin ko yung emblem na Montero. Ito, Montero Sports. Ginamit natin na tail light. Ayan, isa-isahin natin to guys, no? So, itong LED lighting na to guys, tail light po ang tawag natin dyan or rear light po ang tawag natin dyan. And itong sa taas naman ito, yung may isang space dito na kulay orange, yan yung turning signal light natin or yung sa hazard light natin. And meron din po tayong stop light or tinatawag mas kilala bilang brake light, stop light or brake light. And also guys, meron din tayong backup light. So, wala tong fog lamps, no? Reflector lang po ang meron tayo dito. Ayan, yung kulay red na yan. So, ayun guys, ito yung pinaka-design ng ating tail light. Sir Perry, bakit kalbo? Sorry for the word yung sa Montero lang naman yung kalbo. Bakit kalbo daw po yung likod po ng Montero natin? Wala pang spoiler. Take note nyo to guys, pag sa akin po kayo kukuha, bibigyan ko kayo ng spoiler. Libre lang po yun, no? Pag sa akin po kayo kumuha. So, yun lang naman po guys, no? Isa din sa advantage pag may spoiler, yung aerodynamics ng unit natin, nakakatulong din po yung spoiler po na yun guys. So, bibigyan ko po kayo guys And open na natin. And, sa likod naman po guys, ang nagustuhan ko lang dito is yung pwedeng i-flatten guys yung third row natin. Yan kung mapapansin nyo, no, sobrang ganda, luwang. Sakto to kung may pipick upin kayo sa airport, ganun, kung maraming bagahe. Pwede nyo i-adjust ng katulad ng ganito. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys, no, sa right side natin, meron tayong 2 cups holder na. So, ito yung napansin ko na nabago sa kanya. And also guys, meron na rin po tayong port dito. Ang advantage para sa akin, parang hindi ka na magsasabi dun sa driver na, kuya pa-charge, kasi meron ka ng port So, car charger na lang ang kailangan mo para pwede ka na mag-charge dyan. So, yun yung advantage, goods na goods yan. And also guys, kung saan nakalagay yung ating hydraulic jack, dito lang naman po yung hydraulic jack natin. Sa dealer, libre po talaga yon. Yung standard previous natin, tint, kung mapapansin mo, naka-tint na rin. Hydraulic jack, kasama po yan. Basic tools and jack, kasama po yan. Floor matting, kasama po yan. Para may idea kayo na yun is standard previous po ng dealer natin. And close na natin. Baka may tanong kayo pwede nyo akong i-TM. Charot lang. Tara, dito tayo. And open na po natin ang ating passenger side. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin. Yan guys, sa passenger side natin, isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung leather with stitches na to. And etong soft pads na to guys, maganda din siya pang armrest. And also, yung sa safety features naman natin, naka-dual SRS airbags po guys, yung ating Montero. And dito sa steering wheel, yung isa. And dito naman sa passenger side, yung isa. And isa sa nagustuhan ko dito guys, pwede nating i-switch off and on ang ating SRS airbags. Kung may pasahero ka na buntis na nasa front o kaya may mga senior citizen po tayo, mother, father natin, pwede nating i-turn off para pag may collision guys, hindi ganun kalakas yung impact. And guys, continue natin sa upuan din pala, napansin ko, may recline and incline din siya na adjustment and also forward and backward. Driver's seats lang and passenger seats sa front ang may adjustment guys.
sa forward and backward, no? Glove box, A4 size na documents, kasya na po dito. Ito kasi guys, hindi ko nabanggit kanina pero babanggitin natin ngayon. Sa infotainment or multimedia system, gumagamit po tayo ng SDA. Sa infotainment natin, 7 inches po guys yung ginamit natin. Android Auto, Apple CarPlay, tapos meron na rin po yung FM and AM and Bluetooth na rin ready siya. USB port guys, ayan nandito sa baba. Ito. Ayan. Then iPad ready na rin po siya. Kung ang phone na ginamit mo guys ay iPhone or Android, compatible pa rin sa ating multimedia system sa ating base model na Montero. No? And also sa safety features, banggitin ko na din. Sa safety features natin, meron tayong dual SRS airbags. Equipped na rin po tayo guys ng ABS, yung anti-lock braking system, and also EBD, yung electronic brake force distribution. So mahaba yun guys. Ipakita ko na lang sa screen kung ano yung pinaka benefit nun. So yun yung mga safety features na meron tayo. Kung meron man po akong hindi nabanggit, please comment down below ang mga hindi ko nabanggit dyan, no, para at least mabigyan nyo rin po ako ng idea at sa mga viewers po natin. Ayan, may nagtanong kasi sa akin last time regarding sa ating SRS airbags. Paano daw siya i-activate? Oh, shit! Pero pwede naman natin i-activate, ikaw lang magdadrive. Tapos siguro bangga mo na lang sa poste, so mag-activate po yan. Actually guys, ito para may idea lang din. Kahit na may SRS airbags po tayo, hindi pa rin yan mag-activate once na yung tinatawag na front impact sensor. Pag yan, hindi yan tinamaan, hindi mag-activate guys yung SRS airbags po natin. So yun lang naman guys, at least kahit papano may idea tayo. Sa Montero natin, dalawang SRS airbags, dalawang front impact sensor yan, nandyan sa pinakaunahan. So yan, sa mga gustong mag-try, tawagan nyo ko para matry natin, no? So, pero sa sasakyan nyo na, hindi na sa Montero. So ayun, yun yung pinaka full review po ng ating Montero Sports na GLX manual transmission. Ayan, sa mga undecided pa dyan, for sure, nagkaroon na kayo ng idea. So makakapag-decide na po kayo kung anong unit yung kukunin nyo. So, kahit hindi Montero, at least may comparison tayo, di ba? So ayan, sa promo naman po ng ating Montero, ayan, hindi pa rin nagbabago yan. Naka zero down payment po yung ating promo for this month. And also, may freebies po tayo na pinamimigay, which is yung Black Series look setup. So libre po yun guys, no? Wala po tayong babayaran doon. Ni Singkong Duling. Zero down payment ka na, may freebies ka pa. So, yun guys, yung pinaka-promo natin. I hope nagustuhan nyo po guys yung pinaka-mahabang video natin sa taon na to. So, first time kong gumawa ng full review guys. And may kusunod pa to, huwag po kayong mag-alala. And by the way, maraming salamat sa mga sumusuporta po dyan, sa nanonood po dyan, sa ating mga videos. Lalong-lalo na sa Facebook din natin. Almost 20,000 followers na po tayo guys. Thank you so much sa inyong lahat, no? And I hope ma-work out natin tong YouTube channel natin. Continue pa rin guys yung reviews natin. Maraming salamat once again. I'm your sales agent, Perry Coronel Mitsubishi. See you sa next vlog. See you sa next video. Bye-bye.